Eto na, hindi po palalampasin, hindi ibabaliwala ng Office of the Ombudsman ang balita at sinumpaang salaysay nitong si Ramil Madriaga na siya ay nagdi-deliver ng pera sa compound ng Ombudsman noong mga panahong siya ay nasa ilalim ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte. Tama naman po yung gagawin yan ng ombudsman dahil korupsyon yan. Sinong mga opisyal ng ombudsman ang tumatanggap ng pera kapalit ng kung ano, dismissal ng kaso, protection para hindi kasuhan? Yun ba yun? Kasi yun lang naman eh. Wala naman tayong ibang nakikita ang dahilan kung bakit at ano ang kapalit ng sinasabing pag-deliver ng pera sa ombudsman noong nakaraang administrasyon. Dalawa lang yan. Pag-dismiss ng kaso or proteksyon para hindi kasuhan. Bay matindi. Kung merong korupsyon sa flood control, scam, abay, nasaan ang katarungan? Nasaan ang katotohanan? Nasaan ang karapatan ng sibilyan kung dinadaan sa pera? Yan po kasi ang sinasabi ng Madriaga eh. Nagdi-deliver siya ng pera dyan, nag-deliver siya ng pera sa Laguna, nag-deliver siya ng pera kung kani-kanino. At galing umano sa drugs at pogo, gambling at drugs ang pinanggagalingan ng pera. Delikado yan. Kaya ba nadidismiss ang mga kaso sa ombudsman? Kaya ba humihina ang kaso pagdating sa Sandigan Bayan? Dahil kanyan may deliver ng pera? Abay matindi. Tama lang ho yung paninindigan ngayon ng ombudsman under Boying Rimulya. Alamin ito, papatulan nila, magiging guide sa investigasyon ang sinumpaang salaysay na ngayon po ay nasa ombudsman na. Ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Kaya nga kailangan siyang ilipat ng kulungan at proteksyonan. Ang hindi lang naman naniniwala dyan siguro at kaagad-agad ay kanilang sinisira ay yung mga Duterte, mga DDS, mga supporters nila. Expected na yun. Pero kung ikaw ay matinong Pilipino na ang gusto mo'y katotohanan, matinong Pilipino para malaman mo kung ano nga ba ito, abay dapat mag-imbestiga. Para malaman natin ang totoo. Magkaano at sino ang tumatanggap. Ano ang kapalit ng pagtanggap ng deliver ng perang yan na ang pera ay galing sa illegal na gawain. Mabigat po yung akusasyon na yan ng dati nilang kasamahan. Pinakamahirap talaga pagka nagsalita na ang insider. Pinakamahirap talaga magsalita na yung kasama sa matagal na operasyon. Tapos biglang mahihiwalay, mag-iiba na. Alam naman natin kung bakit nagkaganyan dahil inaway ni Harry Roque. Si Harry Roque ay naging kaaway ni Madriaga dahil sa issue ng Pogo operation. Nagkadimandahan pa. At dahil dyan, napilitan siyang umalis sa kampo ng mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte, itong si Madriaga, dahil kay Harry Roque. Yan ang sinasabi nila na pinag-umpisahan kung bakit siya ngayon nagbago, kumanta, nagbigay ng sinumpang salaysay at meron pang kasunod against Duterte at Vice President. Malupit. Si Roque ang may kasalanan. Pwedeng si Roque ang pinag-umpisahan ng lahat. Kaya sasabit ang pangalawang Pangulo. Kaya kayong mga Duterte supporters, vloggers at mga abogado at mga kung sino-sino kayo dyan, alamin nyo ang dahilan kung bakit kumanta si Madriaga. Ito sinasabi ko na. Hindi niya kasalanan yan. Obligasyon yung sabihin ng totoo. Si Roque ang posibleng dahilan kung bakit talaga sila nag-away. Iyon ang susi. Pigain nyo yung mamang nagtatago sa abroad. Marami pala siyang alam. Marami siyang dapat ipaliwanag. Kaya dapat bumalik siya dito. Naloko na. Matindi. Paano ngayon yan? Ano po inyong masasabi dyan? Okay? Samantala, due process ang dahilan, tamang pamamaraan sa paghahanap ng pantay-pantay na katotohanan. Yan po ang ipinapakita at gustong mangyari ng ICI
Independent Commission for Infrastructure, kaya sila nag-iimbestiga, nag-iimbita ng mga resource person. Ang dadalo, nakipag-coordinate, ang hindi, sila ang may problema. Department of Justice, Office of the Ombudsman. Yan ay dito po sa local issue o national issue o internal problem ng Pilipinas. Pagdating naman sa International Criminal Court, ICC, parte rin ng due process ang pag-aresto kay Duterte at pag-aresto sa mga kasamahan niya co-accused sa crime against humanity. Yung kasing due process malawak. Tandaan nyo, kahit sa local o international court, hindi ibig sabihin pina-aresto, inaresto kayo guilty. Hindi po. Kaya kayo pinapa-aresto, mayroong ebidensya. At pag inaresto kayo, meron na kayong karapatan at obligasyon ding humarap sa korte, ipagtanggol ang sarili. Yung guilty or not guilty, sa bandang huli pa yun. Yung proseso, due process, para pantay-pantay na nadidinig ang panig ng magkabila, ang accuser o petitioner o yung complainant. Ganon po yun. Yung inireklamo at nagreklamo, pantay-pantay yan na papakinggan pag sa korte na. Balik tayo dito sa atin. Yun namang ICC, prosecutor, DOJ, ombudsman, isa lang halos ang trabaho nila. Mag-evaluate ng dokumento at ebidensya, mag-file ng kaso, then sila yung taga-usig, ombudsman. Kaya pag nagkaroon ng warrant of arrest, hindi ibig sabihin guilty yung huhulihin. Guilty na kayo. Yan ay parte ng proseso. Parte ng pantay-pantay na pagkakataong pinagkakaloob sa inyo. Kaya kung hindi kayo dadalo sa invitation ng ICI, DOJ, Ombudsman, sila, kayo ang mawawalan. Dahil pagdating sa korte, mapipilitan kayo talagang humarap at kung hindi, delikado. Pag hindi mo hinarap ang kaso sa korte, malamang kalaboso yan kahit sino ka. Kasi hindi mo ginampanan yung iyong obligasyong ipagtanggol ang sarili. Yung po yun, di ba? Talaga lang, ha? Samantala, ang bilis ng galaw ngayon ng LTO, congratulations, ha? Si LTO Chief Lacanilaw, masipag. Reforma, in-expose niya yung katiwalian sa mga project, building na ginawa. Daan-daang milyon, may korupsyon. Pagkatapos ngayon, pag may reklamo ng pang-aabusong driver, agad-agad sinususpindi ang driver's license. Nakita niya yung nag-viral sa Antipolo. Yun daw kapatid ni Pokang, yung artista. Pokwang ba yun? Ano bang pangalan? Paano bang klaseng pangalan niya? Hindi ko kasi kilala masyado itong mga artistang yan. Pokwang daw pangalan. Nang batok. Kita-kita ko yung video pero ayaw ko na ipakita kasi nakakainis eh. Yung kariton, di ba yung nagtuturo ng kariton na mahirap na tao yan, pasintabi na. Akala mo binatukan niya. Ay, ang ganda-ganda ng kotse niya. Ano ba naman yun? Pwede namang pag-usapan. Kasama yung bata. May batang nakakita. Binatukan, kitang-kita. So, pang-aabuso yun sa maliliit. Kaya ang bilis ni Assistant Secretary, Chief LTO Lacanilaw, sinuspindi ka agad ang driver's license. Yan ang kailangan natin. Yan ang political will. Kahit sino. Kahit na sino ka pa. Pag ikaw ay umabuso sa mga maliliit na katulad ng tutulak ng kariton, di ba? Tapos, nakakotse ka at maganda yung sakan mo, magagalit ka agad kung ano man nangyari, pwede namang mag-usap. Pero yung physical na saktan mo, ibang issue yun. Kung nabangga ka ng kariton, papagbayarin mo, kausapin mo, bakit ka binangga? Dahil may Pasko naman, baka pwedeng pagpasensyahan. Pero yung batukan mo, nakuhanan ka ng video, sobrang pang-aabuso, kaya delikado yan. Huwag pamarisan ang ibig sabihin nito. Please like and share ang ating mga video.